Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jasmine Claire Malatuba at ngayon ibabahagi ko ang aking reaksyon tungkol sa tatlong mahalagang paksa sa ekonomiya at globalisasyon. Ito ay ang guarded globalization, fair trade at bottom billion. Ang guarded globalization ay tumutukoy sa isang uri ng globalisasyon kung saan ang mga bansa ay nagiging maingat sa pakikipag-ugnayan sa pandaigdigang merkado. Hindi tulad ng open globalization na bukas sa lahat, ang guarded ay may limitasyon o kontrol. Halimbawa, may mga bansa na hindi agad napapasok ng mga dayuhang negosyo o produkto dahil gusto nilang protektahan ang sariling industriya. Parang nagsasabing, oo, nakikipagkalakalan kami sa inyo pero may mga patakaran kaming kailangang sundin. Sa Pilipinas, may mga patakarang maaaring ituturing na halimbawa ng guarded globalization. Halimbawa, may mga industriya na pinoprotektahan ng gobyerno laban sa sobrang pagpasok ng imported goods gaya ng agrikultura. Ginagawa ito para hindi maapektuhan ang mga lokal na magsasaka at manggagawa. Pero sa kabilang banda, minsan naman hindi sapat ang proteksyon, kaya nasasapawan ng mga imported na produkto ang lokal. Dito pumapasok ang hamon, paano tayo nagiging bukas sa globalisasyon pero sabay na mapapanatili ang seguridad ng ating ekonomiya at kultura. Para sa akin, ang guarded globalization ay isang balanseng paraan. Bukas tayo sa pagbabago pero may hangganan para hindi mapabayaan ang sariling atin. Ang fair trade ay isang sistema ng kalakalan na layuning maging patas ang kita at oportunidad para sa lahat, lalo na sa maliliit na producer o manggagawa sa mga mahihirap na bansa. Hindi lang ito basta bentahan ng produkto, ito ay prinsipyo ng makatarungang pagkapantay-pantay sa ekonomiya. Sabihin, ang mga magsasaka, mangingisda at manggagawa ay dapat makakatanggap ng tamang bayad at magkakaroon ng maayos na kondisyon sa trabaho. Halimbawa sa Pilipinas, may mga organisasyon ng mga magsasaka ng kape o kakao na kasapi ng fair trade movement. Tulong nito na ibenta nila ang kanilang produkto sa tamang presyo at hindi sila nalulugi kahit may mga kalaban silang malaking kumpanya. Lang ito tungkol sa negosyo kundi tungkol sa pagpapahalaga ng dignidad ng tao. Ang terminong bottom billion ay mula sa ekonomistang si Paul Collier. Ito ay tumutukoy sa 1 bilyong tao sa buong mundo na nabubuhay sa matinding kahirapan. Kadalasan sa mga bansang hindi gaanong umuunlad o napag-iiwanan ng globalisasyon. Habang ang ibang bansa ay patuloy na yumayaman dahil sa globalisasyon, itong bottom billion ay nanatiling hirap, walang maayos na edukasyon, trabaho o oportunidad. Isa sa mga tanong nito ay paano nakakatulong o nakakasama ang globalisasyon sa mga mahihirap na bansang ito. Bagamat hindi kabilang ang Pilipinas sa pinakamahihirap na bansa, mayroon pa rin tayong mga komunidad na tila kabilang sa bottom billion, lalo na sa mga liblib na lugar. Maraming salamat po! Bye-bye!